na-realize ko na bakit gano'n 'no? Pagka yung nanliligaw ka pa, iba yung desire. Gusto Mm. mo kasi makuha, eh, ta's nung nakuha mo na, parang naging trophy na, "Yes, nakuha ko na siya." So, hindi ko na parang tapos na, pero hindi gano'n, eh. Hindi gano'n, oo. Oo, parang tapos na yung mission mo na hindi mo na kailangan i-research pa. So, I think kailangan tayong bumalik sa gano'ng aspect na kung gusto niyong maging interesting pa rin yung relationship, na gusto niyo pa rin na lumago, Mm. tsaka gusto mo pa rin yung asawa mo mahalin ka, importante talaga na pagpatuloy niyo yung compromise na Mm. kung ano yung gusto niya, aralin mo rin. Gusto mong makita kung ano yung bagong hilig na asawa mo. Ito po ang Pinoy Husbands Podcast. Ako po si Norbert. At ako naman po si Paul. Ayan. At ang ating pong topic for today is medyo light lang kasi masyado na maraming mabibigat na topic. So, tungkol po sa entertainment. Ayan. Oh. Bakit ba naging topic ito? Alam mo, sa totoo lang, Mm. Paul, hindi ko siya na-anticipate. Mm. Ayun yung term. Nung nag-asawa ako, Mm. hindi ko inisip na ang entertainment pala ay isa din palang topic na kailangan yung pag-usapan. Oo nga. Oo. I mean, hindi lang siya sa, choice of entertainment, pati sa music, Oo, sa oo. movies, Yes. so ano ba, paano ba kayo relax, Oo, 'di ba? oo, oo. So, Totoo yan. ang dami palang aspects ng entertainment na Oo. hindi ko Yes. inisip. At may maraming pagkakaiba na akala mo yung entertainment mo is yun yung entertainment din ni Macy's, no? Oo. I think yun yung misconception Mm. about that. At hindi ibig sabihin na fan ka ng isang, Boy kumbaga, band. boy band Oo. or banda or Oo, music or oo. movie, Yan. yung Yes. wife mo, Yun din pareha ang kayo. parehas ng Oo. entertainment. Hindi pala. It's really funny kasi, for example, kami ng wife ko, no, just a story. So, mahilig siya sa Harry Potter, 1 to 7. Ako hindi ako mahilig doon. Tapos, mahilig siya sa mga romance, which is normal naman sa babae, di ba? Yung ganun. Tsaka, ang mga books na binabasa niya, Pride and Prejudice, ni Jane Oh, gusto Austen. din yung wife ko ng Pride and Prejudice. Siguro sa Germany, yan Oo. yun, no? Siguro, baka Ibang, ano sila, oo. mahilig sa Pride and Prejudice. Siguro nga. Maraming pride tsaka prejudice. Joke lang po. Joke lang, love. Yeah, yun nga. Iba yung trip eh. Hindi ko rin, pati sa music, di ba? So ako, lumaki ako na mahilig ako sa rock music. Pero yung asawa ko ang hilig niya is classical. Tsaka 80s na 90s na mga Britney Music. Spears. Ganyan, mahilig sila doon. Ako hindi ako nahilig doon eh. Ikaw ba? Yun nga eh, kasi 'di ba ang daming una, ibang kultura tayo. Yes. Yung sa Pilipinas, napaka-American ng ating influence. Yan. So, Correct. ang pop culture ng Amerika ay talagang parang normal sa atin, 'di ba? Mas Oo, updated oo. pa tayo Yes. minsan-minsan sa mga Oo. ganap doon kaysa sa sarili nating mga Oo. buhay doon. So Totoo yan. ibang ano siya, iba ang labanan. So sa amin naman, yung asawa ko, katulad din ng asawa mo, medyo mahilig sa classical music, Oo. mahilig sa para bang talagang music na music. And then my wife is really, she loves also like worship and gospel music. So yun ang parang kinalakihan niya. Yan. Yes. Yung mga shows nila, Oo. iba sa mga shows na pinapanood natin. Ako dati, ang dami kong gustong-gusto ko yung mga anime ng Dragon Ball Z. Dragon Ball Z, yung mga ganon, Oo, 'di ba? oo. Pero hindi naman nila pinanood yun. Oo, hindi nila narinig yung... Hindi na narinig yun. Oo. So in that aspect, parang mahirap siyang mag-connect. Diba? And I think as a married couple, when you're both tired and you just want to Relax. unwind and Oo, relax, oo. doon pag-uusapan kung ano bang
papanoorin natin. Yun. Kaya doon pala tayo nag-iiba. Ang maganda rin dun sa asawa ko tsaka minsan sa pag-uusap namin, merong compromise. So, this week, ako muna sige, pagbibigyan niya yung movie namin, panonoorin niya. Tapos next week, ako naman. Kasi merong concept si Steph, yung parang gusto niyang panoorin ulit yung pinanood niya na nung bata pa siya. So, gusto niya ulit ako nung parang, pag pinanood ko ng isa, okay na yung isa. So, oo. Tsaka yung Love Actually, alam mo yung Christmas na... yung may cards. Love Actually na Christmas. The movie. Na movie na si Mariah Carey yung kumanta. All I Want for Christmas. Every year. Walang paltos. Walang paltos. Every panonoorin ni Steph yun. Parang... So, memorize nyo na yung buong movie. Memorize na yun. Pati yung script, ganyan. Sino yung, ano yung next script, ano yung next scene. Ganun. Hindi ko alam eh. May ganun silang, parang vivid memories na may binibring na emotions. Kasi naman, stories are connected to our core memories. Yeah, yes. And talagang, hindi lang nostalgia ang dala ng stories, yeah. diba? Yeah, that's It's true. more than that. So, kaya it plays a big part in our parang entertainment life. Yeah. So, talagang feeling ko first world problems itong entertainment kasi parang ang dami ng problema ng mundo tapos entertainment yung parang pinag-uusapan. Pero talagang malaki siyang factor sa relationship. Kasi hindi naman everyday tayong mahirap ang ating pinagdadaanan, di ba? May we live for moments as well na parang relax lang, chill lang. Yeah. And isa to sa mga choices ng married life kung saan kayo ay pwede mag-agree at pwede mag-disagree. Exactly. And maganda, importante ang entertainment sa buhay mag-asawa. Kasi pag walang entertainment, di ba? Lang violation. Oo. Boring. Tsaka doon kayo, parang kung laging focus is stress, bayaran. Ilagay niyo po yun sa schedule ninyo. Kasi pag hindi niyo po nilagay yun, doon po magkakaroon ng problema eh. So, kailangan niyo ng break, di ba? Kailangan niyo ng time together to get yourself just have that relaxation. Diba? Yeah, and I think especially sa mga husbands, sa ating Pinoy husbands na ano lang po, may permission po kayo na mag-break. Oo, break sa trabaho to also have some fun. Kasi yun yung parang feeling ko, isa sin sa ating mga mahirap i-navigate na, especially pag when you live here, na when everything is very fast and parang talagang kayod kung kayod, di ba? Schedule one, schedule to another. Yeah. Ang hirap ng pace. Yes. And I think yan namang maganda sa Pinoy. Sa atin kasi parang pag nag-work tayo, tapos pag umuwi, pahinga na talaga, di ba? Yung tayo nanonood ng TV, kasama yung mga pamilya natin, o kaya may meet yung friends, di ba? Sa after work, yung inuman o kainan. Sa Germany kasi hindi ganun no? Minsan iba talagang pagka uwi, either mag-work pa ulit sa bahay, or minsan, ang ginagawa is pagka uwi nila, so ang is yung panibagong job. Ibang trabaho. Ibang trabaho naman. And talagang job. Oo. Tsaka pa nagtrabaho po sila dito, hindi katulad sa Pilipinas, hindi talaga. Number one na na-realize ko yung you separate work from your friendship. Diba? Sa Pilipinas kasi hindi ganun eh. Dito, pag yung office mate mo lang yun. Hindi mo i-share yung buhay mo, hindi mo i-share yung anak mo. Wala silang alam sa personal life mo. Talaga? Oo, kasi parang for them, pag nag-chit-chat kayo normally, parang... hindi work yun. Hindi yung work eh. Yun ang kwento sa misis ha. Although, nagbabago naman siya na may socially, nagso-socialize pa rin sila. Pero ang pinag-uusapan nila, kunwari, sa trabaho nila is yung problema ng estudyante. Tapos pagkatapos ng work, uwi na. So, yung kumbaga parang, ang point is, kailangan talaga, hindi sila na-entertain sa work nila. Ang work nila, tsaka number 2, wala silang, di ba sa atin sa Pilipinas, pag Christmas party, talagang Christmas party, di ba? May dance number, lahat ng department may dance number, di ba? Competition, may pa-raffle pa. May pa-raffle. Isang sakong bigas.
Dito hanggang 23 may trabaho. At saka, I think sa akin din, na ano din ako nung first years ko dito, walang Christmas party. Wala, di ba? Hindi kasi, Walang Christmas party na, may Oo. Christmas party po, pero hindi siya kagaya ng Pilipinas na Na, parang oo. booking mo sa yung, Yes. parang dalawang, 2 weeks kang nagpa-Christmas party. Yan, oo, na lahat ng friends mo sa high school, friends mo sa... may reunion sa lahat ng levels. Oo. Elementary, high school, college. Exactly. First work, second work, lahat. Sa lahat. church, lahat. So yun po ang yun ang malaking topic, no. I remember as well yung nag pre-marriage course kami. Tinanong din sa amin yan ng pastor na paano ba ang yung entertainment options? Ano ba yung doon ko first encounter ang question na, kasama pala yun? Akala Kailangan ko, sa pag-usapan. kailangan pala yun. So ano ba ang pwedeng mangyari pag hindi ito pinag-usapan at hindi ito tinakaw? Oo nga. Paano nga ba yan? I think for me na dumating kami sa point na hindi kami nakapag masyadong entertain. Kasi for me, ang entertainment namin is traveling. So, alam ba, bagong topic yun, no? Maybe can do another episode, just traveling in itself. Pero yun ang entertainment kasi namin. So, I think, nung nanganak si Steph, so kailangan ng preparation, hindi kami makaalis masyado. Mas mas stressful, I think, ang buhay. Kasi, wala ka nang ibang iisipin kundi yung trabaho mo, tapos yung trabaho is yung stress sa bahay, bayarin. Hindi ka maka-relax eh. Which is kailangan mo naman talaga yun. Kunwari, kung gusto mo maging creative, kung gusto mo maging, di ba? So one experience that I have is yun nga. Pag yung dadating kayo sa point na mas-stress kayo eh. Oo. Sa akin naman, frustrate ka. Ako feeling ko na nung hindi kami intentional, no, parang kung ano lang yung feel mo, yung parang gawin mo lang yung anong gusto mo, entertain yours, parang kanya-kanya kayo ng pag-rest or pag-entertain. Nakaka-frustrate kasi 'di ba, pag may makanda kang nakita, pag masaya yung pinapanood mo na movie, gusto mo naman talagang may ka-share ka. Yes, totoo yan. Pero pag ikaw lang, wala din, hindi ka rin masyadong masaya. So, frustrating siya. Tapos hindi kayo nakaka-relate sa mga joke ba. So, yun ang feeling ko na frustrate ako pag hindi masyadong pag hindi kami like together in resting and in entertainment. Yes. Totoo yan. Kasi for me din, na-realize ko yung pagmahal mo nga talaga yung asawa mo tapos merong something good na na-experience ka. Gusto mo siya i-share sa asawa mo. Hey, I saw this movie. I think we should watch it together. Yeah. Gusto mo i-share. No, meron kang ganung attitude na gusto mo na kung ano yung na-experience mo, ibibigay mo rin sa kanya. Oo, kasi shared experience, di ba? Gusto naman natin ma-celebrate yung mga light moments na yan. So, mahalaga po na talagang nagkakasundo kayo sa ano yung form of entertainment natin. Yes, totoo yan. So, paano ba naman, I'm sure, mali yung Tagalog ko doon. I'm sure, Paul, na mas may karanasan kasi sa akin. Paano pag hindi mo masyadong feel ang trip ng misis mo? Tiis ka talaga, bro. Tiis lang. I think yung one thing na realize ko, pag nanliligaw ka, di ba? Na hindi ko alam bakit ganun tayo pagka nag-asawa na yun. Yung nanliligaw ka, di ba, 3 hours sa phone, kakausapin mo, sige lang, sige, 3 oras, 5:00 na ng umaga, sige, parang excited ka, gusto mo lang makausap, di ba? Tapos yung bang, pag na-meet mo yung asawa mo na, kunwari, mahilig siya sa rom-com, di ba? Ikaw naman, parang magre-research ka talaga kung ano yung rom-com, kung sino yung paborito niyang artista, ano yung, kunwari, mahilig siya sa boy band na, yung asawa kasi mahilig siya sa Take That, N17 yung pangalan ng banda. Okay. Hindi ko naman alam yun kasi hindi naman na dumating sa Pilipinas yun. So, ni-research ko talaga yun.
Wow, inaral mo yung mga inaral mo kanta. di ba? Para lang makuha yung asawa mo, ganyan. Tapos, na-realize ko na bakit ganun, no? Pagka yung nangliligaw ka pa, iba yung desire. Gusto mo kasi makuha eh. Tapos nung nakuha mo na, parang naging trophy na, yes, nakuha ko na siya. So, hindi ko na pa problem. Parang tapos na, pero hindi ganun eh. Hindi ganun, oo. Parang tapos na yung mission mo na hindi mo na kailangan i-research pa. So, I think kailangan tayong bumalik sa ganung aspect na kung gusto nyo maging interesting pa rin yung relationship, na gusto nyo pa rin na lumago. Tsaka gusto mo pa rin yung asawa mo, mahalin ka. Importante talaga na pagpatuloy nyo yung compromise na kung ano yung gusto niya, aralin mo rin. Gusto mong makita kung ano yung bagong hilig na asawa mo. Although hindi naman lahat. Tsaka syempre kailangan din niya matutunan kung ano yung hilig mo, di ba? Oo. So give and take ang relationship. I agree kasi kunwari, hindi mo naman ine-expect na anong preference niya din, di ba? Oo. So ako for example, like I'm a really naaaliw talaga ako, nanonood ako ng mga spy movies, mga yes. you know, mga James Bond, ganyan. mga James Bond, yung mga John Wick na mga parang wala I mean, pero yung misis ko ayaw niya ng mga masyadong violent na movies, di ba? So yun ang parang ano ba naman, sasabihin ko, movie lang naman ito. Pero may point din naman. Hindi ko naman siya pwedeng pilitin kung ayaw niya talaga. And nire-respect ko din. So, ang ginagawa ko na lang, parang naghahanap din ako ng parang movies na parang parehas kayo na parehas kaming may entertain, di ba? Yeah. And I think kasama po yun sa ating really knowing our spouse kasi you also really get to know the person better through that. And walang judgment. Diba? Walang yung manghusga, I think. I think that yan din yung source ng pag-aaway eh. Diba? Parang pag nakita mo yung asawa mo na mahilig sa video games, huhusgahan mo na sabihin ng asawa mo parang napaka-childish mo, o kaya parang sasayangin mo yung oras mo dyan, di ba? Tapos ikaw nanonood ka ng telenovela. Masyado ka naman sensitive. Di ba? So i-respect nyo lang po yung entertainment ng isa't isa. I think importante yun na number one, meron kayong sariling entertainment na gusto nyo personally. Tapos meron din kayong entertainment na gusto nyo together. Diba? Parang merong ganung klase ng balance. Oo nga. Kasi yung ako, mahilig ako mag-collect ng mga laruan. Alam ko na may hangganan yon, may limit yon, di ba? Pero alam din ng asawa ko na nakakatulong sa aking mental health, nakakapa-creative sa akin. So hindi naman niya yon hindi niya yon parang ano ba lang, hindi niya kine-criticize, dine-deprive or kine-criticize. Okay. Gusto din na lang naman, I think gusto lang niya malaman kung bakit, 'di ba? Kasi hindi naman siya may isang incident ako na bumili ako ng parang t-shirt ng isang cartoon character, 'di ba? Parang wag natin banggitin. Wag natin banggitin. Kasi laan mo and hindi naman niya criticize ako, pero sabi niya mas naaaliw siya sa akin kasi kaya ko daw magsuot ng mga t-shirt na mga ganyan. Hindi daw pangkaraniwan sa mga nakakilala niya sa mga mga Germans na masyadong seryoso na hindi nagsusuot ng mga ganyan. So sabi niya, talagang special, no? Kasi naka-carry mo naman na masusuot ka. Ikaw nga, bakit hindi naman siya childish, ha? Like, ito lang, gusto lang, trip ko lang. So, trip mo lang na gano'n, no? So, yun ang parang natawa lang ako kasi hindi ko inisip na hindi pala din ganito ang kultura on this side. Yes, totoo yan. And I think yung mga colleagues ko na German din, minsan, hirap akong makipag-jive sa kanila. Kasi gusto nila sailing. Yung ganun. Fishing. Oo nga. Diba? Tayo karaoke. Karaoke. Sa atin. Anong alam ko doon, diba? Tapos parang,
pag nag-usap kami, sabi ko, oh, I watch manga and anime and I read manga. Oh yeah, I heard anime when I was, in grade school. So parang ang dating nila, childish yung anime na mga palabas. So parang ikaw, minsan, hirap mag-jive kasi hindi yun yung trip nila. So kailangan, kung gusto kong maging kasundo sila, either mag-gym din ako. Mag-sailing ka. Sailing, ganyan. So, huwag kang magbangka. Sailing. Yun ang bagong term. Oo. So I think, I realized na if you really wanted to, be close to your spouse and wife, maganda rin yun na maging interested kayo sa niya, hobbies niya. And I think ganun din dapat siya, na maging interested siya sa hobbies mo. Hindi naman laging kailangan halos lahat, pero yung kahit papaano na may alam niya kung yung ginagawa mo, yun nga. Alam niyo. So na ano na yung wife ko na ano ko na siya na parang na influence ko na siya sa ating karaoke culture. Kasi na feel ko na, I mean, dati pa pag na-feel ko, 'di ba sa Pilipinas, with karaoke is very like like normal. Yeah. World champion nga tayo sa karaoke, 'di ba? Sport 'yan. And of course, may mga gagaling talagang singer, no? So pero ako I found out in myself na pag nasa stress ako, nakaka-relief talaga ng stress ang karaoke. Oo. So minsan nung bago pa kaming kasal, nasa phone lang ako tapos nagka-karaoke, Luluto siya. Sabi ko, babe, I will entertain you na lang. Like, kumahanda na ako tapos, and that's may score din yung... Walang score. Pero nagka-karaoke ako, kahit na Tagalog yung kanta, di ba? Kasi yung mga kinalakihan nating, mga banda dyan. Tapos, and that's how I introduce her, like, the language. Yeah, diba? True. Ito, mahal kita means like this. So yun ang parang way na, para naging, that's true. It's entertaining for her. Diba? So sa kasal nga namin, sabi ng sa kasal namin, sabi sa amin na, dapat kayo may first dance. Sabi mo first song. Okay lang ako sa first dance po. Ang hindi ko in-expect, ang dance pala dito, ang expectation ng tao ng first dance, talagang may choreography na parang... bro, may mga steps. Stepping na kalang... May choreography. Tapos may paikot. May dance school. Parang you have to enroll para lang sa first dance ng wedding. Ay, ganun. Sabi ko, ano na tayong oras? Talaga ba? Talaga ba kailangan natin yan? Kasi ayaw din mo naman mapahiya, di ba? Na sa mga tao. So sabi ko, wala na tayong oras, hindi tayo magsasabi sa'yo. Ako, basta mag-ano lang, give me lang the time. Just give it to me. So, ano nangyari? Nagkaraoke ako. Sa kasal mo nagkaraoke ka? Sa kasal na lang. So para may wala to sa YouTube, so okay lang. Pero so instead of the first dance, what I did was kinuha ko yung microphone. Tapos kumanta ako na parang karaoke style. Tapos parang may kasi may parang may instrumental sa song. So doon mo siya kinuha. Doon na lang kita. Sineo mo siya. Sayaw na lang ng parang freestyle, di ba? So, aliw lahat. Ang saya. Ikaw ang entertainer. Ako naging entertainer. Ako naging guest. So, pero yun, I think yun ang parang masaya doon kasi spontaneous, parang hindi masyadong parang serious. Pero masaya. Alam mo, magandang episode yan. Yung wedding wedding topics. Kasi maraming iba't ibang practices ng wedding. Yes. Usapan natin ng weddings na yan. So, yun ang parang nagiging good, no? Ang goal ng couples pag the same yung entertainment na options na. Yes, totoo. I think so parang there's 3 lessons, no? Number 1 is you have to have your own entertainment. It's good to have that.
And to respect your wife's entertainment. Tapos number 2 is yung you have both the same The same entertainment. entertainment, Diba? yeah. And yung number 3 is to also, yun nga, get to know the entertainment of your spouse. So I think those 3 things are very important na maging aware tayo, no? Para sa kanilang mga bagay. So, yun I think at yun ang magandang challenge natin sa ating episode ngayon. Correct. Which is, I think, you need to find the entertainment that both of you like. Yeah. Yes. Parang discover niyo yun pareha sa inyong dalawa. And to set a time na magkaroon kayo ng entertainment, every week, kahit 1 oras man yan or 1 hour and a half, para sa inyong dalawa. Oo. Diba? Oo. Importante yun eh. And I think it's also important to mention that when you're having entertainment as a couple, it is also some sort of like rest for the both of you. Correct. And just be present. So pag nanonood kayo ng whatever, ng series nyo, then wag ka na sa phone mo. Manood kayo. Maging engaged ka dun sa pananonood. Mag-movie night kayo, mag-movie kayo. So just be present. I think that's important. That's true. Tapos kung yung movie is nakakaiyak, umiyak ka para alam niya na nakaka-relate ka dun sa movie. Ganyan. Tapos kung nakakatakot, di ko na rin takot ka. Ganun. Kunwari takot. Yan. So mga Pinoy husbands, huwag niyo pong kalimutan na humanap kayo ng entertainment kayo na kayong dalawa talaga gusto niyo. Yes. At i-share niyo po yan sa amin. Correct. Baka so that may ideas din kami. Oo nga. Please share in the comments. Baka may mga bago kayong entertainment na pwede niyo i-share na very unique. Alam mo yun? Sailing, kunwari. Sailing, ganyan. Or paragliding. Exactly. Okay. Tandaan po natin na ito po ay hindi tayo para maging perfect, kundi mag-effort tayo para tayo ay maging mas mabuting Pinoy husband. Okay, maraming salamat po. Till next time. See you. Bye-bye. Bye.